Good morning, brothers and sisters. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Brother Chito na muling maghahatid sa inyo ng ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa bidyong ito ay hanguin po natin sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 35 hanggang 40. Brothers and sisters, hinihingi ko po sa inyo na sana kapag ito po ay mapanood po ninyo, unawain po ninyo ang mabuting balitang ito upang nang sa ganon ay maganap natin kung ano man po ang ninanais ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Ayan, ito po ay ang paghahanda, ang mga aliping handa. Ayan, bilang alipin po tayo ng Panginoon, dapat po tayong maghanda sa kanyang pagbabalik, or hindi lamang po yan paghahanda sa buhay espiritual. Ayan po, sapagkat yan po yung panibagong buhay natin ngayon, pamumuhay espiritual. Nakakalungkot nga lang po, wala po nitong nagtuturo na napakahalaga po ito na malaman ng tao sa pamumuhay po natin mula nung dumating ang Panginoong Hesus, ay itinuro na po ito. Kaya po ginawa yung kautusan noon ng Diyos, ng Ama, upang i-guide po tayo sa pamumuhay espiritual. Ngunit nakakalungkot, marami po ang hindi nakakaunawa. Gayon din po nung kapanahunan ng mga Israelita, marami po ang hindi nakakaunawa kung ano po ang ibig sabihin ng kautusan. Ayan po, nagpapasalamat po tayo, dapat tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na sinugo niya sa sanlibutan upang ipahayag ang kalooban ng Ama sa mga darating na panahon. Katulad po sa atin ngayon, sapagkat nasa atin na po yung nalalapit na po yung talagang ito na po yung mga huling araw na malapit na pong bumalik ang Panginoong Hesus. Sapagkat marami pong nangyayari sa bansa natin ngayon, or hindi lamang sa bansa na ito, maging sa ibang bansa. Yung paglalaban po sa bansa kapwa bansa, nandito po yan sa aklat ng Mateo hanggang sa Lucas. Nandun po yan hanggang sa Juan, na bansa kapwa bansa maglalaban, kaharian kapwa kaharian maglalaban. Yan po yung mga sign, palatandaan na ng mga huling araw. Kaya panahon na po, brothers and sisters, upang maunawaan po natin, wag lamang po tayo tagapakinig ng salita ng Diyos kung hindi dapat isabuhay po natin. Unawain natin, intindihin natin kung ano nga ba ang inihahayag ng Diyos, ano nga ba ang kalooban ng Diyos na dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano. Sapagkat marami po ang nagsasabi, or almost lahat, na tayo ay mga Kristiyano, ngunit hindi naman po natin alam ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Wala po sa isang Kristiyano yung mga ginagawa natin kung tayo po ay hindi magbabalik loob sa Diyos. Wala po sa pagiging Kristiyano yung mga gawa natin. Sa aking pagsusuri po, yung sinasabi ko rin noon nung ako'y nasa sanlibutan pa, na ako'y isang kabilang sa isang Kristiyano. Ngunit yung mga gawa ko noon, ikahiya-hiya po sa Diyos bilang Kristiyano. Hindi po natin alam yan kung wala po magpapaliwanag sa atin. Kasi namulatan po ng ating mata na tayo'y Kristiyano. Pero hindi naman natin alam kung ano nga ba ang definition ng isang Kristiyano, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Ano ba ang ginagawa nito? Well, sa bidyong ito, ang tutunghayan po natin, ito po yung paghahanda espiritual. Which is yan po dapat yung ginagawa natin pamumuhay ngayon, spiritual. So narito po, tutunghayan po natin sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 35 hanggang 40 nang sabi ng Panginoon, maging handa kayo at sundin ang inyong at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo,
Maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So, ano po ba ang mga bagay na ito? Ano nga ba ang mga nais na iparating sa atin ng mabuting balita ng Panginoong Hesus? Katulad nga po, nung sinabi ko po kanina, na ito po ay paghahanda espiritual. Sapagkat marami po sa atin, almost lahat, hindi nakakaunawa. Sapagkat ang naunawaan natin, yung mga nakagisngan natin ng mga gawain, which is mali po. Sapagkat yung ating mga ninuno, ay tayo nga po ay mga hintel, sapagkat ang mga hintil po ay walang kinikilala pong Diyos yan, which is yan po yung lahi natin. Ngunit napakasagana po ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas. Actually, nandyan yan, favorite natin yan sa aklat ng Juan 3:16. Kahit siguro nakapikit tayo, alam na natin yung basahin, yung talatang iyan Di ba? Ganyan po kadakila ang pag-ibig niyang Diyos. Sasabihin pa ba niya ito sa atin, itong paghahandang ito na spiritual, kung hindi tayo mahal ng Diyos? Mahal po tayo ng Diyos. Tayo lang ang walang pagmamahal sa Diyos. Aminin man po natin at hindi, yan po realidad sa sanlibutan ito. Nagsasabi po tayo, mahal natin ang Diyos, ngunit hindi naman makikita sa ating pamumuhay. Ayan po, hanggang sa bibig lamang. Kaya tama yung sinabi ni Propeta Isaias, ang pag-ibig sa akin ay pagpaimbabaw lamang, sapagkat hindi nagmumula sa kanilang puso kung hindi sa nguso or sa bibig lamang. Ayan. Ganyan po tayo Ganyan po. Ang nakagisngan po natin kasi yan. Nakala natin enough na para tayo makapasok sa kaharian ng langit. It's not enough. Dapat ang gawin natin, kung talagang nagnanais tayo na makapasok sa kaharian ng langit, sundin natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, which is mamuhay po tayo ayon sa kanyang mga utos. Yan po. Actually, yung mga utos po ng Panginoon, hindi naman po yan mga literal Hindi naman po yan mga bagay sa daigdig na ito, kung hindi spiritual po yan. Hindi lang maunawaan ng ibang nagpapahayag sapagkat ang akala po nila ay mga literal na bagay. Kaya nakikita, mapapansin po ninyo, yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung mga bagay pa rin yung ipinapaliwanag nila sa daigdig na ito, which is wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Na dapat ipaliwanag po tayo kung paano po tayo mamumuhay spiritual. Ano nga ba yung mga dapat na ginagawa ng isang taong namumuhay according to the Spirit. Ayun po ang inaalam dapat natin. Hindi yung pakinig lang tayo ng pakinig ng salita ng Diyos. Kung sino yung nagpapahayag, ayun lang, magsuri po tayo. Ano nga bang ibig sabihin? Halimbawa, napakinggan po ninyo ngayon, paghahanda, mga aliping handa. Susuriin po natin, makikita po natin sa Biblia, mga aliping handa. Ano nga bang paghahanda ang ginagawa ng isang alipin? Di ba halimbawa ikaw may Panginoon ka o may boss ka, magpupunta ngayon sa ibang bansa. Ngayon sa kanyang pagpupunta sa ibang bansa, meron siyang mga mayordoma na iiwan doon, which is yan yung po yung pagkakatiwalaan niya, yung matalinong alipin niya. Yan po yung pagkakatiwalaan niya ng kanyang lahat, ng kanyang nasasambahayan. At saka yung mga kapwa alipin niya. Siyang pagkakatiwalaan. So, dapat ang hinahatid, ang sinasabi nitong aliping ito, dapat kung ano ang iniwan, ang binilin sa kanya ng Panginoon niya,
yun din dapat, yung kanyang ipapaliwanag, yun din po dapat yung sasabihin niya doon sa kapwa niya alipin. Hindi yung lilikha siya ng sarili niya sapagkat hahanapan siya noon eh. Hahanapan tayo ng Panginoon. Iniwanan ko kayo ng salita ko upang yun ang sundin ninyo. Bakit lumihis kayo? Hindi ninyo sinusunod yung aking mga utos. Ganyan din po. Dapat suriin po natin yung paghahanda. Ano nga bang hinahanda ng alipin? Di ba naghahanda tayo? Lalo na pagka malapit nang dumating ang ating amo, ang ating boss, galing sa ibang bansa. Uy, kailangan maglinis ako ng bahay para pagdating nila, wala nang alikabok, malinis, at pupurihin ako. Ganyan din po dapat tayo. Paghahanda natin, dapat kung ano yung nais ng Panginoon, ano ang paghahari ng Diyos, yun din po dapat yung paghahanda natin. Which is ang nais po ng Panginoon, maghanda po tayo pamumuhay espiritual. Upang nang sa ganun, pagdating ng Panginoon, sinusunod natin ang kanyang mga utos, naghahanda po tayo sa pamumuhay espiritual, papupurihan po niya tayo, pararangalan niya tayo, may dala po siyang parangal sa atin. Sa lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos. Yan po ang ipagkakalob sa atin sa huling araw sa kanyang pagbabalik. And then, sasama na tayo doon sa bagong langit, bagong lupa at bagong Jerusalem. Yan po dapat alamin natin, hindi yung pakinig lang tayo ng pakinig. Hindi natin alam, nililigaw na pala tayo nung pinapakinggan natin. Magsuri po tayo. Marami pong Biblia. Diyan po natin sa salita ng Diyos ipagkatiwala ang buhay na ipinagkalob sa atin ng Diyos. Well, ano nga bang paghahanda ang nais dito? Sabi ko nga, paghahanda espiritual. So, paano tayo? Anong gagawin natin upang maghanda tayo sa pamumuhay espiritual? Meron po akong hinanda dito na pitong bagay na dapat na ginagawa ng mga taong naghahanda ng pamumuhay espiritual, paghahanda ng pagdating ng Panginoong Hesus. Ayan, para pag dumating, hindi tayo mahihiyang humarap sa Kanya sapagkat ginawa natin yung inuutos niya. Kung hindi natin ginawa, makakaharap ba tayo? Kahit naman ikaw, pagdating ng boss mo gumawa ka ng kasalanan, palagay ko, hindi ka na maghihintay na datngan ka pa ng boss mo or ng Panginoon mo Baka lalayas ka na. Di ba? Ganyan din po tayo. Pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat sundin natin habang nasa ibang bansa Panginoon natin, which is nasa langit pa. Pinaghinahanda na natin ang ating sarili sa pamumuhay espiritual para pagdating niya, alam niya na ginawa natin yung mga inuutos niya, hindi tayo mahihiya sa kanya, bagkus matutuwa tayo sapagkat tinupad natin ang kanyang mga inuutos. Ganyan po ang paghahanda. So narito po yung ating hinanda na 7 bagay na ito. Paano ang paghahanda espiritual? Pakinggan natin sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 5 hanggang 8. Pakinggan natin kung anong sabi dito. Anong paghahanda nga ba? Ayan. So, ang sabi po dito ni Apostol San Pablo sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 5 hanggang 8. Ang sabi po dito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ayan po, ang namumuhay ayon sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ng mga bagay espiritual. Ganyan din po tayo. Kung nagnanais po tayo na talagang matutunan or magkamit ng pamumuhay espiritual, hanapin natin yung mga bagay espiritual. Isa natin hanapin sa mall, sa grocery, hindi. Naandito po, nasa Biblia po. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon na malaman natin yung paghahandang iyon, ipagkakalob po sa atin, ituturo po sa atin ng Diyos kung ano yung dapat natin gawin. Katulad sa akin, hindi ko naman po alam dati ito.
At wala akong kamalay-malay, katulad din po ako ninyo dati na walang pakialam sa salita ng Diyos. Pero dumating ang time na tinawag po ako ng Diyos upang maglingkod sa kanyang anak, itinuro po sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin upang maglingkod sa kanya at mamuhay ayon sa espiritual na yun po ang nais nating dapat ginagawa. Katulad din po ako ninyo dati Nagbibit-bit ako ng Biblia, hindi ko naman alam kung anong nasa loob nito. Parang pinagloloko ko lang yung sarili ko. Nakikinig ako ng salita ng Diyos, pero walang pumapasok sa isip ko, wala akong naintindihan. Actually, nagsisimba nga ako noon Ang naririnig ko yung background, yung nandun sa ang tawag dito, yung sa speaker, yung nasa mga gilid. Yun yung naririnig ko, pero yung salita ng Diyos, naririnig ko pero hindi ko pinapakinggan. Iba kasi yung naririnig mo lang kaysa pinapakinggan mo. So walang pumapasok sa isip ko, kaya pagkatapos ng misa, magtatanong ako sa sister and wife ko, ano bang topic? Ganyan po tayo Minsan nga nakakatulog pa ako doon sa loob. Ganyan po rin, namuhay din po ako nakatulad po ninyo nung ako'y hindi pa po tinatawag ng Panginoon. Pero nung tinawag na niya ako, ipinaunawa sa akin kung ano yung dapat kong gawin, ano yung paghahanda na dapat kong isabuhay. Ayan po. Kasi kung mamumuhay tayo ayon sa laman, yung kalaban po tayo ng Diyos Tuloy. Sa 6. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Nakita ninyo mga kapatid? Ang pagsisikap sa mga bagay espiritual o mga bagay makalaman ay magbubulid sa kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay espiritual ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Di ba? Kung patuloy tayong mamumuhay ayon sa laman, may kamatayan po tayo at kalaban po tayo ng Diyos. Sapagkat yung ating kinahumalingan ng mga bagay, makalaman yan makasanlibutan, makamundo. Ayan po yan, hindi po yan spiritual, which is yan po yung natutunan natin ng mga bagay na iyan. Nakala natin, kalugod-lugod na sa Diyos. Alam ba ninyo mga kapatid, ang according to the Bible, yung kinahumalingan natin, yung maganda para sa atin, ay kinakamuhian ng Diyos. Ayan po ang lagi nating tatandaan. Kaya kapag inaakala natin na ito'y mabuti para sa atin, kinamumuhian po yan ng Diyos. Yan po ang kaharian ng Diyos. Nakala natin, yung mga ginagawa natin is nakakalugod na sa Diyos. Hindi natin alam, kinamumuhian ng Diyos yung mga pinaggagawa natin. Akala lang natin yun kasi mahilig tayo sa akala. Akala ko tama na di ba? Ganyan tayo Akala ko nandun na ako, yung pala nasa bangin pa pala. Kaya bumitaw na siya doon sa pagkahawak. Di ba? So ganyan po pamumuhay natin. 7. Tama ba? O sa 7, ang sabi dito, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Hindi maaring kalugdan ng Diyos. Kasi nga kalaban ng Diyos kasi ba naman kinahumalingan natin yung mga bagay sa daigdig na ito. Hindi po masamang maghangad niyan Pero unahin natin ang Diyos. Sapagkat ipagkakaloob po sa atin ng Diyos kung inuuna natin siya. Inuuna natin sila. Sila kasi 3 persona sila Diba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu na ipinagkakaloob sa mga taong tinawag niya. Ipagkakaloob po yan Hindi po ipagdadamot ng Diyos yan. Ang problema sa atin,
inuuna natin yung mga bagay na ito. Instead na ang Diyos ang unahin natin at hilingin natin, ipagkakaloob po sa atin yan yung mga bagay na iyan. Huwag po natin pangungunahan ang Diyos. Yan po ang point po dyan. Hindi po masama yan. Ang masama lang yan kung ginagawa na natin, dinodiyos na natin, na hindi na natin iniisip na may Diyos na tunay. Yan ang nangyari po sa atin Tingnan mo, manakawang ka lang ng 5 piso, galit na galit ka na. Kasi nga, dinodiyos mo Tinuturin mo napakahalaga sa iyo. Pero tandaan natin kapatid, ang tinuturin natin napakahalaga sa atin, yan po ay kahangalan po natin, tinatawag nating karunungan. Kahangalan po yan para sa Diyos. Kaya sabihin natin, marunong tayo, pero kahangalan po yan sa Diyos. Again, sinasabi ko po, hindi po masamang maging marunong, but gamitin po natin sa tamang pamamaraan. Yan po yan. Sa 13, ang sabi dito, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Diba? Patayin po natin. Ayan po yung paghahanda na tinutukoy dito. Patayin po natin ang sarili natin sa mga bagay na yan na makamundo. Mahahalay na bagay. Kapag pinatay po natin yan, dyan po ngayon tayo mamumuhay ayon sa Espiritu. Kapag inalis po natin yung mga bagay na yan sa puso natin, sa isip natin, dyan po natin matatawag na tayo'y namumuhay na ayon sa Espiritu. Pero mga kapatid, hanggat hindi natin na inaalis yan sa buhay natin, ang mga bagay na yan, may kamatayan kayo. Yan po ang lagi ninyong tatandaan kapatid. Hindi maalis sa atin yan. Akala nyo ba yung mga banal na namamatay, nawawala dito sa daigdig na ito? Inililipat lang ng Diyos yan Hindi naman totally nawawala yan. Pero yung walang pananampalataya sa Diyos, yung mga hindi tumatawag o tumatalima sa utos ng Diyos, kamatayan yan po. Diretso yan sa impyerno. Pagdating ng panahon, nakahanda na po yan doon sa impyerno. Pagdating ng pagbabalik ng Panginoon. Pero kung ang sumusunod po sa kalooban ng Panginoon, hindi po namamatay yan. Yan po ay nililipat lang sa kabilang buhay. Yan ang lagi po nating tatandaan. So ano pa ba? Paghahanda. Ayan, nabasa na natin sa Roma. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Mateo chapter 5, 4, nang sabi dito, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Pakinggan po natin ang sabi dito sa aklat ng Mateo. Ayan. 14. Pakinggan po ninyo. Ito yung pangalawang bagay na dapat nating ginagawa. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at nilalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sindihan po natin katulad ng sinabi dito sa ating ebanghelyo, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Hindi po literal na ilawan yan. Yan po yung ating isip at ang ating puso. Pagganahin po natin ang ating isip at ang ating puso
nang sa ganon makagawa po tayo ng mabubuting gawa, nang sa ganon makita po ng ating mga kapatid na tayo'y gumagawa ng mabuti. At mapaparangalan po natin ang Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Anak. Yan po ang ibig pong sabihin yan. Kasi kung makikita sa atin na mabubuting gawa, sasabihin sa atin kung anong ginagawa. Halimbawa, totoo nga siguro naglilingkod yan sa Diyos. At ang Diyos naman na tumawag sa atin, yan din po yung magkakaloob upang tayo'y lalong mamunga sa ating pananampalataya, sa ating pagsamba. Ang Diyos ang gagawa ng paraan kapag nakita niya na tayo'y naghahanda according to the utos ng Panginoon, na sindihan, ang sabi nga dito, maghanda kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya, mabuksan agad ang pintuan. Ganyan po tayo dapat. Naghahanda po tayo. Sindihan natin ang ating ilawan, which is ang ating puso't isipan na gumawa ng mabubuting bagay. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito. Yan pong ibig sabihin niya ng ilaw po, ang ilawan, ang puso po natin, na dapat nagliliwanag po yan sa ating pagkatao. Dahil sa may ilaw nga ang puso natin, ang mga gawa natin ay mabuti, makikita po ng mga tao yan. Yan po yung bunga noon. Yun po yung liwanag noon. Gagawin ng mga tao. Para maintindihan po tayo natin at hindi yung mga bagay sa daigdig na ito. Pati ilaw, yun pa rin, literal na ilaw. Pati yung pag-ibig, literal na pag-ibig pa rin yung nasa itinuturo. Hindi po spiritual yan pagka mga literal ang binabanggit. Pwede natin gamitin po ito mga literal na ito para mahikonek po ang bawat tao na nakikinig. Kung paano nga ba. Pero kung ito po yung hanggang sa matapos yung pangangaral natin, yung pagsishare ng mabuting balita, ay ibinibase po natin sa mga literal, walang matututunan ang nakikinig sa atin. Ang matututunan niya ay yung mga bagay pa rin sa daigdig na ito. Pero ang paghahari ng Diyos na dapat malaman ng bawat taong nakikinig, ng bawat Kristiyano, ay hindi natututunan. Kaya mga kapatid, may panahon pa po para magbago kayo. Ituwid po ninyo yung mga pagkakamali. Mali po yung mga itinuturo ninyo. Hindi ko po sinasabi na hindi po kayo marunong magturo. But, mali. Sapagkat ang inuutos po dito, pero sa tao, tama sa inyo. Kasi tao yung pinaanuhan ninyo Pero kung ang sinusunod ninyo ay ang utos ng Panginoon, kaya nga marami po ang hindi nakakaunawa. Yung sinabi dito sa aklat ng Juan, yung huling utos, yung panibagong utos. Literal na pag-ibig ang pinangangaral pa rin ng mga ibang nangangaral dyan. Hindi po yan literal na pag-ibig, spiritual po yan. Yan po ang lagi ninyong tatandaan. Kaya nga ang definition ng pag-ibig na tinutukoy dyan sa aklat ng Juan, ang definition po niyan ay mamuhay tayo ayon sa utos ng Panginoon. Yan po ang definition niyan. Hindi yung mga literal na bagay. Literal na pag-ibig, hindi po yan Alam na po ng tao yan. Ang kailangan po ng tao na malaman ang paghahari ng Diyos. Paano natin i-explain yung pag-ibig na tinutukoy dyan? Mag-ibigan kayo. Kaso ganun pa rin. Ano matututunan dyan? Ipapaliwanag mo mga bagay pa rin sa daigdig na ito, mga bagay na pag-ibig na literal. Wala po tayong mapapala doon. Wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Sapagkat ang definition po niyan, mag-ibigan kayo, mamuhay kayo ayon sa salita ng Panginoon. Actually, nandito yan sa aklat ng Ikalawang Juan. Puntahan po ninyo yan. May panahon pa po para kayo'y magbago ng inyong pananaw sa salita ng Diyos. Hindi porket naghahayag po tayo ng salita ng Diyos, wala na tayong pakialam sa mga nakikinig sa atin. Kawawa po yung mga taong nakikinig sa atin, inililigaw po natin Dahil yung mga pinapaliwanag po natin, yung mga bagay sa daigdig na ito, instead na ipaliwanag natin kung ano ang kaharian ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po yung mga bagay na ito. Ang kalooban ng Diyos tayo'y mamuhay ayon sa Espiritu.
Hindi po ayon sa mga bagay na iyan. Kaya mga kapatid, kung maintindihan po ninyo yung panawagan kong ito sa inyo, kayong mga nangangaral, lahat na po, nananawagan po akong magkaisa po tayo. I-promote natin ang salita ng Diyos, hindi po yung salita ng tao. Para maging maayos po yung bansa natin, maalis po yung sumpa. Yan po yung panawagan ko sa atin lahat, nagagahayag ng salita ng Diyos. Anong mapapala natin kung ihahayag natin yung mga bagay na yan dito sa daigdig na ito? Alam na natin yan, nakikita natin yan eh. Ang ihayag po natin mga kapatid, yung paghahari ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Kung paano mamumuhay, kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yan po yung mga pinapahayag dapat natin, hindi yung mga bagay dito sa daigdig na ito. Yung pag-ibig nga lang eh. Di ba? Hindi natin alam. Marami o lahat hindi nakakaalam. Kaya ang nangyayari, literal na pag-ibig, yung nasa isip nila. Kapag nagkamali ang isang tao, kala ko ba mahal mo yung tao? Di ba? Kasi isa lang ang ibig sabihin natin ng pag-ibig eh. Kapag hindi ka pinansin ng isang tao, siguro hindi na ako mahal noon. Kasi ganyan ang natutunan natin eh. Nasa puso po ang pagmamahal, hindi po natin dapat yan, itinatago po natin yan sa puso natin. Hindi, pagmamahal natin eh. Nandun pa rin tayo sa mga bagay, mga literal pa rin. Ang pag-ibig po na tinutukoy dyan, yung definition po niyan na tinutukoy doon sa aklat ng Juan, yung huling yung bagong utos na sinasabi ng Panginoon, ang definition po niyan, mamuhay kayo ayon sa salita ng Panginoon. Kapag tayo po ay namumuhay ayon sa salita ng Panginoon, wala na po ibang hahanapin pa eh. Kasi sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, sinusunod natin ang salita ng Diyos. At which is yan po yung kailangan natin upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit at malaman natin ano nga ba ang kalooban ng Diyos, ano nga ba ang paghahari sa langit. Ayan po yung dapat nating itinuturo, hindi yung mga bagay sa daigdig na ito. Magkaisa po tayo, brothers and sisters, kayo po ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ituwid po ninyo hanggat maaga pa. Wala po kayong kaugnayan sa Diyos pagka ganyan ng pinapahayag ninyo, yung mga bagay pa rin sa daigdig na ito. Ikalaban ng Diyos yan eh. Bakit yan yung ipupush natin sa mga tao? Ang ipush natin, ang kaharian ng Diyos, kung paano tayo makapapasok, paano tayo, ano nga ba ang paghahari ng Diyos, ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Yan po. Kung talagang tayo'y tinawag ng Diyos, dapat ang salita ng Diyos ang ipinopromote natin. Bakit? Kung tinawag ka ba para mag-basketball maglalaro ka ba doon sa badminton? Siyempre magpa-practice ka doon sa pagbabasketball. Kasi doon ka tinawag Ngayon, kung tinawag tayo upang ipahayag ang salita ng Diyos, yun yung na ibahagi ang salita ng Diyos. Paano ka magbabahagi? Mga ipinapahayag mo pa rin yung mga bagay sa daigdig na ito. Maria Joseph, kapatid, nananawagan po ako sa lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung talagang sinugo kayo ng Diyos, kung talagang tinawag kayo ng Diyos, ang salita ng Diyos ang ipahayag ninyo, hindi ang salita ng tao. Sapagkat wala pong kabuluhan yan sa Diyos. Yan po ang lagi po natin tatandaan. Magkaisa po tayo upang mahikayat. Diyan lamang po mawawala ang krimen sa daigdig na ito kung tayo po ay magkakaisa ng panalangin, magkakaisa ng sinasamba. Mawawala po yan. Maniwala po kayo sa akin. Lahat ng krimen na yan, lilinisin ng Diyos. Ang dahilan yan, lahat ng krimen na yan dahil sa mga Diyos-Diyosan na yan Nandito po yan sa lumang tipan Yan pong naging dahilan yan sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga krimen na yan, pagpatay, lahat. Dahil sa pagsamba po yan sa mga Diyos-Diyosan, naligaw po ang tao.
which is namana po natin yan, na pagkaligaw na yan. Kaya hindi sabihin natin na tayo'y banal. Sos Maria Josep, Santa Maria, Bulacan. Lahat nga tayo makasalanan eh. Hindi tayo makapagmalaki sa Diyos. Lahat tayong makasalanan. Banal ako, nagsisimba ako. Nagsisimba ka nga, wala nang problema doon eh. Ang tanong, nasa puso mo ba ang Diyos? Well, kung nasa puso mo ang Diyos, sabihin mo, nasa puso ko ika eh. Ano ba yung mga gawa ng Diyos? Ano bang itinuturo ng Diyos? Ano ba yung mga utos ng Diyos? Ni isa nga, wala tayong nagagawa eh. Doon nga lang sa pagiging Kristiyano eh. Titingnan natin doon sa Biblia, dito sa Roma, sa aklat ng Roma eh. Bilang Kristiyano, wala tayong nagagawa kahit isa. Si Maria Josep. Tapos, ganyan po ako noon eh. Proud ako to bilang Kristiyano eh. Proud na proud ako. Kristiyano ako eh. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Kristiyano. Pero nung tinawag ako ng Diyos, ipinaalam sa akin kung anong ibig sabihin ng Kristiyano, ngayon alam ko na. Hindi na ako Kristyanuhan lang, kung hindi Kristiyanong totoo. Ganyan po ang tunay na Kristiyano. Inaalam ang salita ng Diyos. Tayo sa pagsusuri ko, wala. Yung mga ginagawa ko noon, nakala ko mabait na ako noon. Kasi hindi naman ako nananakit eh. Proud na proud ako noon pagka sinabing Kristiyano ako eh. Pero hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin ng Kristiyano. Parang pinagdulo ko lang natin yung sarili natin. Suriin po natin. Actually, nandito po yan sa aklat ng Roma, yung tunay na Kristiyano at kung ano yung ginagawa. Iniisa, wala akong nagawa doon eh. Nung nabasa ko yun eh. Kaya kala natin Kristiyano tayo. Hindi. Sa una-huna lang natin yun. Sa huna-huna natin yan. Kristiyano tayo. Pero sa totoo, sa Diyos, wala. Ni isa. Wala tayong nagagawa bilang Kristiyano. Alam nyo ba kung bakit tinatawag ang tao na Kristiyano? Dahil kay Kristo siya. Yan po yan. Kaya tinatawag tayo na Kristiyano dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Iniisa nga doon, wala tayong nagagawa eh. Kasi alam ko yan nung nasa sanlibutan ako eh. Ni isa hindi ko nagawa yung pagiging Kristiyano eh. Ginagawa ko yung mga hintil eh. Kasi nga lahi tayo ng hintil. Masakit man isipin, pero yung totoo yun. Yun ang totoo. Kahit saan tayo magtanong, tayo'y lahi ng mga hintil. Pero ito po ang kabutihan ng Diyos. Yan po yung kagandahang loob ng Diyos. Dahil pinawalang sala ang mga hintil sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, ang kasalanan ng mga hintil ay dapat namatay na rin. Dapat may bagong buhay tayo. Kaya sindihan natin ang ating ilawan upang tayo'y magliwanag sa paningin ng Diyos. Maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya, mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya pagdudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Yan po. Maglilingkod sa atin ng Panginoon. Actually, nandun niya sa Revelation eh. Pagdating ng panahon. Ay, mga nangangaral dyan, mga kapatid, magkaisa po tayo. Ang salita ng Diyos. Ang ipangaral natin, di salita ng tao. So, ano pa ba? Ayan. Yung pangatlong paghahanda sa aklat ng Isaiah chapter 1, verse 16 hanggang 18, ang sabi dito, pakinggan po natin. Ito po yung pangatlong paghahanda. Pinakadakila ito sa lahat, mga kapatid. Sapagkat ang sabi dito sa aklat ng Isaiah chapter 1, verse 16, 18. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin,
talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Ayan yung pangatlong paghahanda. Ito po yung paghahanda po natin na napakahalaga. Magbalik loob tayo sa Diyos. Kasi kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos at tatalikdan ng ating mga kasalanan, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Huwag po tayong mag-alinlangan, magbalik loob sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, sapagkat kung magbabalik loob tayo sa Diyos, lahat ng kasalanan po natin ay lilinisin ng Diyos. Magiging busilak po tayo sa paningin niya. Pakinggan natin sa 18, nang sabi dito, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Magiging busilak kung tayo ay tatalima at susunod sa Panginoon. Ayan po yan yung paghahanda natin. Huwag po natin paghandaan yung mga bagay. May kwento ko niyan Sabi ng sabi niya dun sa asawa niya, sabi niya, asawa, napanood ko kanina sabi nung nagbabalita, maghanda daw tayo sapagkat may darating na bagyo, malakas daw. Sabi ng ganon. Ginawa nung asawa niya, babae, pumunta naman siya sa palengke. Ginawa niya, namili siya ng marami. Lulutuin niya. Pagdating nung asawa na, yung babae, nagluto siya. Bumalik ngayon yung asawa niya, yung lalaki. Sabi, bakit napakarami mong handa? Anong gagawin mo dyan? Di ba sabi mo maghanda tayo? Kasi nga may darating na bagyo. Pagkakainin niya yung bagyo Kapatid, baka ganyan ang gawin natin ang paghahanda. Instead na maghanda tayo spiritual, ang hinahanda natin Bakit napakarami ka ng niluto mo? Sabi mo kanina maghanda ako dahil may darating na bagyo. Naghanda nga ako, ayan, nagluto ako. Baka ganyan lang gawin natin mga kapatid. Instead na maghanda tayo spiritual, gagawin natin maghahanda tayo ng napakarami. Ayan po, ang paghahanda dyan. Sabi nga, halik kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Pero may kondisyon, kung kayo'y susunod at tatalima. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ani nga ba? Literal na ito. Pasasaganahin po niya ang biyaya sa buhay nating ito. Ayan po yan. Hindi po paghahanda po yan. Pang-apat. Ayan. Magpakalinis kayo. Ayan, ang sabi ng Panginoong Yesus, magpakalinis. Mapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuutan. Or mapalad ang mga taong naglilinis. Pakinggan natin dito sa aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 14. Yan. Ano nga bang paghahanda ito? Ito ba'y paghahanda din ng bagyo? Nagluto ng marami May bagyo daw nararating Ayan, pakinggan natin sa aklat ng Revelation or Pahayag, chapter 22, verse 14. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan po. Pero kung tayo'y magiging suwail, subalit may iwan sa labas ng lungsod. Ang mga buhong, mga mangkukulam,
mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Sa gawa, ayan no, di ba? Lahat ibubulid. Pero kung tayo po ay maghahanda spiritual, maglilinis sa ating kasuutan, which is yung pagkatao po natin yan. Yan po yung tinutukoy yan, hindi po kasuutan na literal. Yung pagkatao po natin, linisin po natin sa karumihan. Ang ating mga gawa na maruruming gawa, pag-iisip natin, yung ating puso na puno ng agiw, linisin po natin yan. Yan po yung tinutukoy dyan na paglilinis. Katulad ng Panginoong Hesus na ginawa niyang yung ginawa niyang paglilinis doon sa templo. Yun po yung paraan po yun para ipakita sa atin kung paano natin sa panahon, darating ang panahon na tayo po ay magiging templo ng Diyos. Kung tatanggapin po natin siya sa puso natin. Yun po yung paglilinis. Ganyan din po yan sa aklat ng Mateo. Ganyan din po dapat ginagawa natin. Nililinis po natin ang ating pagkatao. Ang puso natin, ang isip natin. Sapagkat sa puso po natin nanggagaling yung lumalabas yung nakapagpaparumi sa tao Nanggagaling po sa isip at sa puso at sa isip. Diyan po nanggagaling yan. Yung nagpaparumi sa tao. Yung masasamang salita po. Ganyan po. Pang-anim, sa unang Pedro, chapter 1, 15. Ayan, ang sabi po dito, ito yung pang-anim na paghahanda. Pakinggan po ninyo. Sa unang Pedro, chapter 1, 15. Yamang ang Diyos ay na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayan po. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po yung pang-anim natin na paghahanda. Magpakabanal po tayo sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi po tayo papapasukin doon sa kaharian ng langit kung tayo po ay hindi banal. Kung maalala po ninyo, kung naipangaral na po ito sa inyo, yung tungkol po doon sa kasalan na nag-imbita ang kanyang ang haring ito nag-imbita sa kasalan ng kanyang anak, which is yun po naglalarawan ang Diyos Ama na nag-imbita sa mga tao na makinig at isabuhay ang kanyang mga utos. Ang kasalan, ito po yung pag-iisang dibdib ng Panginoong Hesus at ang Jerusalem, yung bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, mula sa Diyos. Sasalubungin po yan ng Panginoon at doon na maghahari ang lahat, pati ang Diyos Ama. At doon tayo maninirahan. Yan po yan. Ngayon, kung tayo po ay hindi naglilinis sa ating kasuutan, hindi po tayo makakapasok doon. Sapagkat itatapon tayo doon sa labas Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo. Ito po ang mangyayari sa atin kung hindi po natin nililinisin ang ating pagkatao. Sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 11 hanggang sumusunod. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy magnanangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ayan po. Ganito po ang mangyayari sa atin. Gagapusin tayo pagdating ng panahon at itatapon sa labas ng lungsod at doon sa kadiliman. Kasi hindi po tayo naglilinis ng ating kasuutan. Ang kasuutan po na tinutukoy dito ay yung pandamit na pangkasal. Ito po yung pagiging banal.
Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi po tayo banal sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya nga nandito pa lang tayo, magpakabanal na po tayo. Para nang sa ganun, pagdating ng Panginoon, handa na tayo, banal na tayo, makakasama tayo sa Kanya sapagkat siya'y banal. Yan po ang nais ng Diyos. Yan po yung tinutukoy ditong damit. Hindi siya nakasuot pang damit, ay pangkasal, I'm sorry. Hindi siya nakasuot pang kasal. Ibig sabihin yan, kung hindi ka banal, hindi ka makapasok doon. Kaya nga itinapon siya doon sa kadiliman. Pakinggan natin, sabi niya, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Ayan po, hindi nakadamit pangkasal. Ang ibig sabihin, kung ganyan tayo papasok, hindi tayo banal, doon sa piging, doon sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo makapasok doon at itatapon tayo sa kadiliman. Kaya nga sabi niya dito sa 12, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag ngunit kakaunti ang nahihirang. Ayan po, magngangalit ang ating ngipin dahil mainit yun doon sa impyerno Ang tinutukoy po ditong labas at sa kadiliman, sa impyerno po yan. Which is, kung hindi po tayo magpapakabanal, habang nandito tayo sa daigdig na ito, hindi po tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yan po yan. Hindi po literal yan ng mga bagay na yan. Yan po yung mga espiritual. Kaya kung hindi natin naunawaan, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. At yung pangpito, so yan, sana po, brothers and sisters, ay naunawaan po ninyo ang mga ibinahagi kong ito. 7 bagay po ito na dapat nating tandaan. Ayan po. Mamuhay, ang sabi nga dito, mamuhay ayon sa espiritu, hindi ayon sa laman sapagkat may kamatayan tayo. Tapos kayo'y ilaw sa sanlibutan. Ayan, dapat pailawin natin ang ating ilaw, sindihan natin. Sabi nga dito sa ebanghelyo natin, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Ayan, ang ilawan po dito na tinutukoy ay ang puso po natin. Dapat linisin po natin yan, pailawin po natin yan at ang ating kaisipan. Alisin na po yan yung mga agiw dyan sa isip natin at yung dumi sa puso natin upang nang sa ganon magliliwanag po tayo sa lahat ng tao. Ayan po yan ang ibig sabihin po niya ng ilaw. Ayan. Yung sa Isayas, magbagong buhay, magbalik loob po tayo sa Diyos. Palitan natin ang lumang buhay natin. Magbagong buhay po tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat lilinisin niya po tayo. Ayan. Tapos sa pahayag, ayan nga po, magpakalinis tayo. Kailangan malinis tayo napapasok sa kaharian ng langit. Ayan. Banal tayo. Yung sa Mateo naman, ayan nga, dapat tayo magpakabanal. Kapagkat itatapon tayo sa labas, kapag hindi tayo banal, papasok tayo ng hindi nakadamit pangkasal. Ibig pong sabihin yun, papasok tayo doon, hindi tayo papasukin sapagkat itatapon tayo sa labas at magngangalit ang ating ngipin at tatangis tayo doon, which is sa impyerno na po yan. So yan po yung paghahanda natin kung tayo po ay nagnanais na mamuhay ayon sa Espiritu. Ayan, hindi po ayon sa mga bagay sa libutan na ito. Kaya ang panawagan ko po dito sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, kung talagang ang Diyos ang tumawag sa inyo, ipangaral po natin ang salita ng Diyos, huwag yung salita ng tao. Pangaral natin yung pamumuhay espiritual. Ayan po ang nais ng Panginoon na malaman ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na ng mga tinawag sa Kanya, sapagkat hindi naman tayo lahat kaya nga sabi nga ng Diyos, marami ang tinawag dito sa natin, marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang makapapasok. Kaya yan, mag-ingat po tayo mga kapatid
Baka tayo ay nakala natin na tinawag tayo ng Diyos, ngunit hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos para tayong mga eskriba at mga pareseyo na sila yung pinagkatiwalaan ng salita ng yung kautusan ni Moises, pero hindi nila isinasagawa, hindi nila sinasabuhay ang kanilang ipinangangaral. Baka matulad po tayo dyan mga kapatid. Paalala po sa inyo, bilang sabi nyo nga, tinawag kayo ng Diyos. So kung tinawag kayo, di pare-pareho natin ipahayag ang salita ng Diyos. Kasi katulad ng mga sinasabi ko sa inyo, na kung ako'y may isang company or isang amo, siyempre, nagtitinda ako ng galunggong. Of course, yung ipasisigaw ko doon sa aking alipin, galunggong. Hindi tahong at hindi taho. Dahil kung ganyan ang isisigaw niya, palalayasin ko siya at itatapon ko doon sa labas, sa kadiliman. Ganyan din po ang Diyos. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Kapag hindi natin sinunod ang utos ng Diyos, hindi po tayo mananahan sa mga turo ni Kristo, babaluktutin natin yung turo ni Kristo, wala po. Itatapon po tayo sa kadiliman. At doon po mananangis tayo at magngangalit ang ating ngipin. Yan po, lagi natin tatandaan. Kaya may panahon pa po. Hindi po ako magsasawang paalalahanan kayo. Sapagkat yan po ang sinabi ni Apostol San Pablo kay Timoteo. May mga taong nagpapahayag na taliwas sa utos ng Panginoon, paalalahanan mo sila. Ganyan din po ang dapat na ginagawa ng bawat isa. Paalala po. Hindi po kayo minamaliit kung hindi pinapaalalahanan upang magpare-pareho po tayo nang sa ganun ay maging masunurin na sa utos ng Diyos ang lahat ng tao. Nang sa ganun, ang buong daigdig na ito ay magiging maganda at magliliwanag na parang tala. Ganyan po ang nais ng Panginoon. Sa mga huling araw na ito na nalalabi sa buhay natin o sa daigdig na ito, ituon na natin or pag-aksayahin na natin yung buhay natin sa pamagitan sa pamumuhay espiritual o sa utos ng Diyos. Yan po. So yan lamang, brothers and sisters. Sana po ay maglulot sa inyo ng panibagong buhay ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus at sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muling makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.